Hello mga guys, singit muna natin ito. Ganito lang po tayo gumawa ng ating yema palitaw. Nakapag-share na po tayo ng OB palitaw, pero ngayon ay gagawa naman tayo ng yema palitaw. So dito sa ating yema na pangpalaman po natin ay meron lang po ako ditong 1 can ng condensed milk at lagyan ko lang po ito ng 2 piraso ng egg yolk at mula po ito sa large na itlog. Wala na po ako dito na iba pang nilagay, kundi lutuin ko lamang po ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. At hinalo ko lang ho yan ng padahan-dahan at hindi ko yan tinigilan sa paghalo hanggang sa lumapot na yung ating condensed milk. At ganito lang po siya kalapot para hindi din titigas yung ating yema. At pagkatapos ay lagyan ko lang po ito ng mga 1 tablespoon ng margarine. And then tunawin lang muna natin yung ating margarine. At niluto ko pa ito ulit ng mga another 2 minutes. Ito okay na po ito. Nakikita po natin na medyo runny pa po siya ng kaunti pero pag lumamig po ito ay mag-set na po ito. At dito sa lagayan na paglilipatan ko ay pinahiran ko lang po ito ng kunting mantika para hindi din dito didikit yung ating yema. Sobrang init pa nito kaya hintayin muna natin na ito'y lumamig. Ito mga guys, malamig na po ito. Nag-set na po yung ating yema. At try po natin itong hiwain kung ito'y malambot ba. At malambot po siya na malagkit. Ay kailangan talaga yung ating yema na ito ay hindi po ito matigas. Kasi pag matigas po ito ay mahirapan po tayo nito sa pagpapalaman. Saktong-sakto lang po talaga yung lambot niya na makunat. So dito naman tayo sa ating mixture. Gagamit lang po ako dito ng puro glutinous rice flour. At 500 grams po ito. At ito po yung gamit ko ng ating glutinous rice flour. At dito maglagay lang tayo ng half teaspoon ng iodized salt at lagyan ko lang po ito ng half cup ng white sugar. Pwede naman kayong magdagdag dito ng asukal, depende na ho yan sa inyo, pero para sa akin ay saktong-sakto lang ito. At dito meron po akong 2 cups ng maligamgam na tubig, hindi ito masyadong mainit at hindi din malamig. At ang paglagay ko po dito ay pautay-utay lang o unti-unti lang po para hindi din mabasa yung ating mixture. At naubos na po natin yung ating 1 cup at ito naman yung another 1 cup natin. Kailangan talaga dito sa paglagay po natin ng tubig ay paunti-unti lang kasi iba-iba mag-absorb ng tubig yung ating mga bigas. Kailangan mga gaganito lang po yung consistency ng ating mixture. Hindi siya masyadong matigas at hindi din masyadong malambot. At yung nagamit po natin na tubig ay 1 and 3/4 cup lang. May natira po tayong mga 1/4 cup. So dito para magkapareho yung timbang or laki ng ating palitaw ay gumamit lang po ako dito ng 1 tablespoon ng ating measurement spoon. At pwede natin itong i-form ng palapad, pwedeng pabilog at pwede ding pahaba or paoblong. Ay ginawa ko lang po ito yung paiba-ibang form para may pagpilian din kayo kung ano po yung forma na gusto ninyo. At pagkatapos nito ay pwede na po natin itong lutuin agad sa kumukulo po na tubig. At hintayin lang po natin na ito'y lumutang yung ating mga palitaw. Pag ito'y lumutang na ay ibig sabihin ay luto na po ito. At dito sa ating pangkuting ay meron lang po ako ditong desiccated coconut. Ay pwede naman talaga dito mga yung fresh na kinudkod na niyog pero wala po ako nito. Kaya desiccated coconut na lang po yung gagamitin ko. At haluan ko po ito ng powdered milk. At ito na, lumutang na po yung ating mga palitaw ay kuhanin na po natin. At pagkatapos ay idiretso po natin ito ipalubog sa ating coating na desiccated coconut. Mas lalong sumarap yung ating palitaw pag fresh na niyog yung gagamitin po natin dito. Kaso madali lang pong mapanis yung fresh na niyog.